So finally mga sangkay, lumabas na po ang babaeng sinasabi, ang viral po sa social media mga sangkay, nagpatigil daw po ng CPR kay Rene Baterbonia. Okay guys, so ito pag-usapan po natin mga sangkay kasi nagkaroon po ng hearing, no? Tungkol po doon sa nangyari kay Rene Baterbonia at kay Divine Adili. At ngayon, may usap-usapan, di ba? Kumalat po yun mga sangkay na pinatigil daw po yung CPR. May isang tao daw na nagpatigil ng CPR kaya natuluyan. Ngayon, ang tanong, sino ang mga taong ito? O sino ang taong ito? Ngayon mga sangkay, nagsalita na po siya. So, tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, welcome po sa Sangkay Janjan TV. Guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto na nga mga sangkay, tingnan po natin. Kasi ito yung balita. Ito po yung investigasyon sa, ayun, yung nangyayari po kay Rene Baterbonia. Umarap na sa Senado ang ilan sa mga rumesponde nang malunod ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Okay. Nagpaliwanag naman ang isang rescuer kaugnay sa naging payag niyang itigil na muna ang CPR kay Baterbonia. Ayun. Ito yung viral mga sangkay, no? Na marami ang inis na inis dyan mga sangkay kasi nga po, sinisisi nila na yun daw po ang dahilan kung bakit natuluyan sila Rene. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mahigit isang linggo bago gunitain ang ika-40 araw ng pagpapanaw ng student-athlete ng Ateneo na si Rene Baterbonia o mas kilala bilang Bobet. Mistulang hardin na sa dami ng mga bulaklak ang kanyang puntod. Grabe, no? Ganyan kamahal na mga Pilipino, mga sangkay, si Rene Baterbonia, no? Ganun po katindi yung suporta mga sangkay. Talagang buong bansa, no? Nagdalamhati sa pagpanaw ng tinaguri ang MVP. Hindi lang ng Mindanao, kundi ng buong Pilipinas, mga sangkay. So, yung puntod niya, tingnan yung mga sangkay, punong-puno po yan. Actually, hanggang sa labas po niya, kasi may mga ibang pictures po na kumakalat, no? Na hanggang sa malawak pang bahagi mga sangkay ng kinalalagyan ni Rene, punong-puno po talaga ng mga bulaklak. Sa Talacogon, Agusan del Sur, habang Yan, no? Ito yan. patuloy na dinadalaw si Bobet ng mga nais magbigay-pugay, Daming bulaklak, naging no? sentro sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang mga pangyayaring humantong sa pagkasawi ni Bobet at teammate niyang si Divine Adili. Mahigit isang buwan na ang nakaraan. Ilan sa Grabe, mga no? Alam nyo, mga sangkay, nakakapanghinayang kasi dalawang may mga pangarap sa buhay, dalawang gustong iahon ang kanilang pamilya sa kahirapan, dalawang nangarap, pumuntang Ateneo, then ang nangyari, napahamak. Tapos, ang nakakalungkot pa po dyan, mga sangkay, yung Ateneo, hindi ko alam kung ano, bakit hindi yung Ateneo de Davao, yung Ateneo de Manila, hindi man lamang po sinuportahan ng sobra ang dalawang pamilya. Di ba, nung pumanaw po nung pumanaw si Divine Adili at saka si Rene, yung pamilya ni Divine Adili nasa ibang bansa, nasa Nigeria. Wala silang pera pampunta dito. Alam nyo guys, pinabayaan lang. Hindi man lang po nag-send ng kumbaga, binook na nila ng ticket, bahala na, sagot na yung nung Ateneo. Pero hindi, guys. Ganun kalupit, mga sangkay. nga inimbitahan sa Senate inquiry ang mga unang sumaklolo sa mga biktima. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Dipakulaw, buong taon naka-red flag o di ligtas languyan ang bahagi ng dalampasigan Kita nyo? kung saan nalunod ang dalawang atleta. Actually, talagang hindi nire-recommend na magkaroon ng swimming activity doon sa lugar dahil delikado nga. O, kita nyo? So, bakit pinilit? Yun ang ano natin dyan, mga sangkay.
pinilit ng coaching staff ng Ateneo na dalhin sila doon. Kahit alam na po nilang delikado, sinasabi po ng LGU no, na delikado ngayong lugar. Delikado kasi malalakas yung alon doon. Pero bakit pinagpilitan nila Coach Tab Baldwin na doon mag-training? Hindi ba naman sandamukal na mga taknang toko? Ngayon, kung halimbawa man magkakandak ka ng swimming activity, dapat you equip yourself with proper PPEs. Correct. And sana meron kang bantay. Oh, yun ang problema. Isa pa po yan, mga sangkay. Ang gagaling eh. Kaya matindi po talaga ang pananagutan dito ng Ateneo. Kasi wala silang nilagay na mga lifeguard. Walang mga bantay. Yung NBA nga, swimming pool lang, pero punong-puno ng bantay. How much more yun? Dagat po yun. Diba, mga sangkay? Sa isang deleted post ng Dipakulaw DRRMO noong June 8, makikita na naka-green flag ang beach. Ibig sabihin, ligtas maligo roon. Pero paliwanag ng LGU, Pero ma'am, upon checking noong June 8, naka-green flag. Si Pag-asa. Si Pag-asa po. Yes, si Pag-asa naka-green flag. Pero yung kami doon, sa bahagi na po na yon, talaga hindi ko inaalis na red po yon. iginiit naman ng team leader na si Chris Angeli Librero na malalaki ang alon ng malunod ang student athletes. Nagpaliwanag din si Librero kaugnay sa pagpapatigil niya di umano sa pagsasagawa ng CPR kay Bobet. Ginawa raw nila ang lahat para iligtas ang Ateneo players. Okay, ito yon mga sangkay. Tingnan po natin yung video. Ito siya. Yung nagpatigil ng CPR. Pakinggan mo ninyo ha. Kaya na bahala kung agree kayo o hindi. Ito po yung nagpatigil ng CPR kay Larine. Alam nyo guys ha, marami na po ang naisasalba. Karamihan po na isasalba sa pamamagitan po ng CPR. Hindi ko alam ba't pinatigil ng ganun. Dapat nga, hindi na binuhat yun doon sa malayo. Doon pa lang sa medyo malapit sa Dalampasigan. Doon na po, sinipr hanggang sa gawin na nila ang lahat. Kasi, buhay yun eh. Ako lang po linawin po yung pagpapatigil po ng CPR ay panandalian lang naman po yon. Manandalian daw. Para po mabilis po naming mailipat po yung katawan po nung nalunod sa safe na area. Safe. Lahat po ng mga sangkay, doon pa lang, pagkaahon po sa tubig, doon pa lang CPR, doon na CPR. Anong sinasabi nilang safe? Saan ba ang safe? Kasi sinasabi mga sangkay, pinatigil kasi may malapit daw na hospital. Naknanto ko Napagkahalataan na walang mga alam eh. Which is po, doon naman po tutuloy po yung pag-CPR hanggang makarating po ng hospital. Grabe, no? Pinatigil. Dinala doon sa sasakyan. Doon daw itutuloy yung pag-CPR. Kaya nababash siya eh. Actually, may pananagutan din po siya dito eh. Hindi sana kung sinubukan doon ng matagal, di ba, na kaka-CPR. Maraming naliligtas dyan, mga sangkay. Anong nararamdaman nyo doon, ma'am, nung nag-viral kayo online, nakabinabatikos na kayo? Sa sarili ko po, sir, wala na po akong magawa kasi social media, mag-isa lang po ako, marami po sila. Yun lang po ang inaano ko lang po, medyo yung sa pinagbabantaan lang po ako, ganun. Yun lang po yung hindi ko po gustong mabasa po na comment po dati. Pero yung best ninyo na lagi nyong ginagawa dyan sa Dipakulaw, talagang ginawa ninyo. Opo. Yung time po na yun po kasi, naaabot na po kasi yung area po, yung pinaglapagan po nung katawan po nung ni Butterbonia po. Kaya po yung lugar po na yun hindi na po safe. Kaya po pinatransfer ko na po doon po sa safe na area. Hindi naman po as in pinatigil po yung CPR. Ito paliwanag niya. Nag-CPR pa rin naman po hanggang maidala po sa safe na area po yung si Rene po. Paano nag-CPR hanggang sa madala sa safe na area? Hindi niya mabanggit ano yung safe na area. Ilang seconds, ilang minutes, natigil yung CPR panandalian. Ayan na. Kung matatandaan mo lang. Mga estimate ko po mga 1 minute po. Simula po dun sa shore hanggang maitakbo po nila dun sa ambulance po.
And then po, after po dun sa ambulance, start naman na po yun mag-CPR po ulit. Kung ano po yung pwede pong ibigay po dun sa kay Rene po, yun naman po yung ginawa ng crew po namin. Oh. Ayan yung paliwanag niya. Kayo ba, mag-agree kayo dyan, mga sangkay? Agree ba kayo sa sinabi niya? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.